Hello, welcome once again and adto kita sa ikatulo, no? Ikatulo na to nga lesson na to sa series na to, doctrinal statement number 1 mga kaigsunan, no? We believe that we should love, no? The same love of Christ, no? Diya sa paghigugma una sa tanan diya sa Dios, no? Our greatest responsibility is to love God and the brethren, mga kaigsunan, and also others, all people, mga kaigsunan. And ikatulo na itong lesson is love is the heart of the law of Moses. Makita na ito mga kaigsunan, no? Diya gyapon sa atong text mga kaigsunan. Outong context diyan, no? The entire context pwede nimo basahon mga kaigsunan sa Matthew chapter 22 verse 34 to 40, pero atong basahon lamang diya sa verse 37 hangtod sa 39 mga kaigsunan. No, mo kini ang giingon ni Jesus Christ. And Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all thy soul and with all thy mind. And this is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself, mga kaigsunan. Gi-entitle nato ni, no, the title of our lesson, sa lesson number 3, love is the heart of the law of Moses, no? Kung makita nato diha, no, ang context, ang mga Pariseo and the mga Sadduceo, mga kaigsunan, and also the lawyer or makita nato diha mga scribes of the Pharisees, kini nga mga tao, makita nato sila ang majority religion in Israel during the personal ministry of Jesus Christ. Sila mao ang prominente nga mga relihiyon dito sa nasod sa Israel sa panahon nga naa si Ginoong si Kristo dinhi sa kalibutan. Og makita nato din no, nga naa sila mga kung tun-an ginato na sila, naa sila major and minor religious differences. O kini nga mga grupo nag-aaway-away po sila against each other, no? Apan naghiusa sila, no, diha sa atong context sa Matthew 22 verses 34 to 40, mga kaigsunan, nagkahiusa sila sa pagbatok sa ilang common enemy nga si Ginoong si Kristo, no? Mao na nga makita nato din no, na nagkahiusa sila bisan magkaalaban sila, no? O dili nato ma-reflect pod mga kaigsunan, no, mangutanan kita regarding sa word nga antichrist or antikristo. Sometimes nagatanaw kita layo kaayo, so far beyond no, kano sa mo gawas ang antichrist, no, dito pa sa unahan siguro na pastor mo gawas ang antikristo, no? Yes, partly yes, tama, no? But kung atong tanawon, ang buot pasabot sa word nga antichrist, anything that is against Christ, no, is antichrist, no? Di ano ta makita mga kaigsunan, dahil nga tanan nga mga butang nga naga-against sila kay Christ, they are antichrist. Mao ang pinaka-definition. Tanan mga kaigsunan, no, nga mga pagtulunan nga against siya sa gitudlo ni Ginoong si Kristo is a spirit of antichrist, mga kaigsunan. The same na siya sa mga existing religious leaders, even sa atong time, sa time ni Jesus Christ ug sa atong kapanahunan karon. Antichrist is an against teaching ni Jesus Christ, mga kaigsunan. So maka-qualify, no, mag-qualify siya sa gitawag nga antichrist, no?
Mao kana nga makita nato nga even sa atong mga kapanahonan karon, even makita nimo ang iyang sign, nakabutang sa iyang signboard, magigsunan, Church of Jesus Christ or Church of Christ, pero ang iyang pagtulunan or teachings is against Christ, it is the spirit of Antichrist. Una nga, usahay layo ra kayo atong gitanaw dito pa sa unahan mga kaigsunan. But karon pa lang makita na nato sa definition nato sa word nga Antichrist, anything that teaching that is against Christ is the spirit of Antichrist. No? Maka-qualify. Una nga we need to know, gikinahanglan nato nga masayran and be very careful of what we believe and why. No? We can see nga Jesus Christ nga iyang gibutang kana diha sa number 1 nato nga pasukaranan, pundasyon sa atong pagtuo mao ang because makita nato diha ang mga Pharisees and Sadducees gi-interpret nila ang 10 commandments. No, we are talking about diya sa the greatest commandment, no? Ang buot pasabot nila diya ang 10 commandments, ilang gi-interpret sa 600 plus nga mga balaod. O kini ang mga leaders, no, naga-debate sila ini sa other what is the greatest. Mao nga sa ilang pangutana diha kang Kristo diha sa verse 36, nangutana sila, Master, what is the greatest commandment? O gitubag sila ni Jesus Christ sa pinaka-direct o accurate nga tubag mga kaigsunan. Diyan ito makita nga summarizing the 10 commandments into 2. Kung sa man kini, number 1, our responsibility to God. Mula siya, gingon diya sa verse 37, ingon ni Jesus said unto him, to the lawyer, no, to the expert of the law, thou shalt love the Lord thy God with all your heart and with all your soul and with all your mind. No? Because number 1, nato nga i-check is our responsibility to worship, to honor, to glorify God alone. Mao kana nga pinaka-famous nato nga Latin word nga ginabalon-balon sa timbog kinabuhi ni Pastor Arnold, ang term nga soli Deo Gloria, to God alone be the glory. Ang Dios ang dapat natong una nga daygon sa tong kinabuhi, dili kini nga panindot tayo og wali, panindot tayo og church building, no, padaghanay og membro or pagapuhay og kotse, kundili, no, una, how about our passion and love towards God? Kamusta mga kaigsunan, no? And then also, nagakuan po siya, ikaduha is our responsibility to man. Ang atong responsibilidad sa isig katao mga kaigsunan, no? Diyan nato mabasa diha, no, kung atong basahon subayon nato na siya nga dili ni siya bag-o nga commandment ni Jesus Christ, it is from the Old Testament. Kung basahon ninyo diha, kamo na lay basa diha, no, Deuteronomy chapter 6 verse 5 and also Leviticus chapter 19 verse 18. Yung diha, no, if paraphrase niya, love the Lord thy God with thy and love thy neighbor as thyself with all your heart. Naga-indicate, na timailhan ka na nga imong atong higugmao or atong paggugma sa Dios sa tibuok nato nga pagkatao mga kaigsunan, no? Sa mga Hebrewanon mga kaigsunan, and sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 makita nato diha, we can read the word Shema, no, ang gitawag nga hear, no. The Jewish confession, mao kini ang confession of faith sa mga Hudyo nga mabasa nato diha sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9 and also Deuteronomy chapter 11 verse 13 to 21 and also in the book of Numbers chapter 15 verse 37 verse 41. Kamo na ibasa niya na.
as the greatest commandment, no, gisulti na siya nga ang paghigugma sa Dios o paghigugma sa katawo mao kana ang greatest commandment, no, nga supreme nga itagaan og importansya mga kaigsunan. Then the word shema nga nag-origin dia, the word hear, listen, no, in the book of sa Hebrew canon, sa English mabasa nimo dia, markahan nimo the word hear. And also i-take note nimo nga sa Hebrew, the Hebrew word of the word hear or listen is the word shema in the original language of the scripture. Pero go beyond na siya sa word nga listening, no, physical listening. Naga-imply kina og attentive listening, pagpaminaw nga naa diha nakatutok imong attention, attentive ka, aware ka o nakasabot ka sa imong paminawan. No mo lang importante kayo sa matag discuss na to sa matag wali na to sa palaan ng kasulatan. We need to hear. We need to be attentively listening, mga kaigsunan, sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, because ingon diya sa balang kasulatan that salvation comes from hearing and hearing the word of God. No? Mao kanang gikinahanglan ang attentive listening. Unsa pa may requirements na pastor sa gitawag nga shema, no, or hearing the word of God. It also implies when you listen to the word of God, it is also naga-imply siya sa pag-obey or gitawag nga pagtuman nato diha, no? Kung kita nakadungog sa pulong sa Dios, atong andamon natong kasing-kasing sa pagtuman sa iyang pulong, no? Nag-remind ka na siya nga nagatuman pa ba ko sa pulong sa Dios? Nagapaminaw pa ba ko sa pulong sa Dios? No? Mao kana siya ang dakong challenge sa mga Kristohanon, sa mga pastors, di lang sa mga members kundi sa mga pastors, ang pagkuha og the right time and the right place sa pagtuon, mga kaigsunan. Magtuon ta sa Bible, mga kaigsunan. Mga kanang lami kay magtuon sa Bible, diha pod mo tukar ang atong kanang madukaon. Makadukaan nino sa pulong sa Ginoo. Pero kung diha gani sa mga kalingawan, diha sa mga kalingawan sa Facebook, kalingawan sa hindi man ta makatulog. Pero kung magtuon kita sa pulong sa Dios o maminaw kita sa pulong sa Dios, action man tag katulogon. Usahay ginasulayan kita sa atong kalaban nga mao ang yawa, mga kaigsunan. Mao na nga we need to be actively listening and also willing, no, ang atong heart ato dang iandam, wala na to ang atong mga pride sa pagtuman sa pulong sa Dios, mga kaigsunan. O mayroon nga shema or hearing the word of God, naga-imply po kini siya sa gitawag nga commitment, mga kaigsunan, no? Ikinahanglan tang diha ang ato nga dako kaayo nga commitment, mga kaigsunan, nga pagtuman nato sa pulong sa Dios. No, mao nang ginaingon po sa Biblia, mga kaigsunan, kung nakakita kag problema, no? Especially sa church, no? Kung makakita og problema ang uban ang nahulan-hulan, amo balhin na pug kulaing church kay daghang problema diri. No, kung makakita ka sa problema, iampo na siya, mga kaigsunan, basig ikaw ang solusyon nga gipangita diha, no? Nga makasulbad niya nga problema. Mao kana siya. Usahay ang atong ginapangita, mulayo kita imbis mangita kita og solusyon sa atong problema, magpalayo hinuon kita. Takasan na to ang problema apan dili mawala ang problema, mga kaigsunan, diha sa atong pagtakas diha sa problema. No? We need to be committed, mga kaigsunan, o ikaupat nga implication sa word nga shema, mga kaigsunan, no? It means total devotion, no? Ang atong dedication diha sa pagpalaplag sa pulong sa Dios. Diha nato makita ang atong commitment. Diha kung atong basahon diha kanang mga bersikulo sa Old Testament, especially diha sa Deuteronomy, mga kaigsunan, no?
gisugo ni Ginoong Kristo ang mga Israelita sa paghigot sa pulong sa Dios sa ilang mga agtang. Ihigot sa ilang mga kamot, no? Ipaskil sa ilang mga piltahan ang Ten Commandments aron dili nila makalimtan. Kaya naman, nag-imply ka na sa ilang itawag nga attentive understanding and listening to the Word of God. Also, willingness to obey the Word of God. Commitment. No? Kamusta ba atong commitment? No, usahay sa commitment mga kaigsunan sa diha nga wala pa kita gipanalanginan sa Dios anang nagapait ta mga kaigsunan ninyo nga Ginoo, panalangini ako, tagay ako sang mga opportunity, trabaho sa diha nga gihatag sa Dios ang ilang mga panalangin, nawala na ang ilang commitment. Nag-promise Lord, maghatag ako sa akong tithes. Lord, maghatag ako sa akong regular attendance kung imo kong i-bless. Sa diha nga gitubag na sa Dios ang imo ug akong panalangin, usahay lisod na kaayo mo kuot sa tithes. Labi na kumudako ng income, testing sa Dios. Lisod na kaayo ihatag ang mga tithes. Check mga kaigsunan, our commitment. Ang atong devotion, kamusta na? Ang atong personal relationship sa Dios. No? Mo kana ang atong ikatulo nato diha nga matun-an mga kaigsunan about our love towards God mga kaigsunan, because love is the heart of the law of Moses. No? Diha ang gugma nato mao diha ang pinaka pundasyon nato sa pagtuman sa sugo ni Ginoong Kristo. Salamat.